Ah, paano kaya? Che, si Jonally kaya? Nakausap kaya ni Kiana? Hindi ko lang alam, te. Oo, niremind ko nga Sino si yung, Kiana kung Joshua, sino yung mag-preparation just in worship? case. Just in case. Pwede ka bang mag- Gumaganyan na yun si Joshua eh. kahit mga nakamute ka. Sige. Ay, just Kunwari in lang yan, case. gumaganyan na nga yan kanina eh. Parang napapalunok-lunok na eh. Parang ano to wala yung mag-praise and worship Si Nali, sobrang pressure ni Nali sa work niya siguro. Ang hirap ng, alam mo, ang hirap ng teacher ngayon, no? Ang hirap ng mga submission yata nila. Mas mahirap ang magulang. Ang teacher ata puro ano sila ngayon eh, yung reporting nila parang may weekly sila, may daily reporting. Yun yung sinasabi ng teacher nila Chelsea, doon daw sila medyo haggard ngayon eh. Oo. Kasi parang lagi-lagi silang pinapa-report ng principal. Pero paano yan, Che, yung mga portfolio nyo? Paano mo sinasubmit? I mean, Yung portfolio, parang every month lang siya ipapasa. Ang activities lang nila yung sinesend every day. you know, Kunwari, ngayon on ginawa, messenger yan. Oo, ngayon sila nagpagawa ng activities, bukas ko na ng umaga isisend. Ipapasa. Kasi isisend ng teacher niya yung mga keto correction gabi na eh. Kaya Grabe umaga na yung kasi teacher ni Jaden. Parang mga nire-require sila ng parang 6 p.m., 8 p.m. na ng gabi, isasubmit yung deadline. Kumbaga pinag-aralan kanina lang yun. Kaya paspas lagi ang mga bata sa bahay namin. Kalila kala Pichi. Kunwari, Diba? matatapos ang nila, 12, tapos ang pasahan lang hanggang 4 ng hapon. Mat pa yun na, mat. Grabe. Kaya yung iba, hindi na talaga nasasagutan. Si Alex, hindi na matansya yung mukha. Alam mo yung nakasimangot na sa... Kakaroon na nga ng mga depression yung mga bata, parang naano sila na, may pasok ba? May ano ba? May gagawin ba? Kaya pagka Saturday, talagang pinaka-treat na namin sa kanila, talagang hindi namin naabala, naglalaro eh. Oo, pinapalaro na lang talaga pag may free time. Ngayon, manonood sila ng ng YouTube. Basta inayaan na lang din kasi nga pag maglalaro sila. Everyday hanggang si Pichi naabot ba ng 8:30 to 9 o'clock? Si Alex, everyday yan. Walang paligid. Oo, hindi, pinapahinto na talaga. Sabi namin, kapag once na hindi niya natatapos talaga, wag na lang niya bang pilitin. Kasi pilitin kasi parang na-stress siya. Minsan 5 talaga, pinapa-stop na siya. Kung wala na, hindi na kaya, hayaan mo na lang na wag na lang ipasa. Inihingi rin naman ng teacher kasi kapag walang isang ipasa, ang teacher nagsasabi na, asan yung pang week 1 mo? Gano'n, asan yung pang week 2 no? Week 2 no? Ganyan. Kaya yung mga hindi niya nasagutan, doon na lang niya sasagutan. Ngayon, nung week 2 niya pa walang sagot, ngayong week lang niya isisend pa. Kasi yung science nila na puro Ano din kaya gawin po? Nai-stress si Alex. Puro, alam mo, bata pa ni Alex, may mga pimple siya dito. Yung parang nagbe-breakout yung sa... Nagkakaano na siya. Baka na-stress nga. Nai-stress siya. Mapagod nga, sabi. Nag-hair fall daw siya. Sabi, hindi, you're just stressed. Sabi ko sa kanya, stress ka lang. Nag-hair fall na daw siya. Kasi ang hirap ng math nila, di ba? Oo, napakahirap nga. Grabe naman, sabi ko, grabe naman yun. Parang, hindi na yata to. Sila sa mga fraction na, di ba? Mga fraction. Oo, ayun pa naman yung, ayaw ko yung fraction. Multiplication. Oo, may mga multiplication fraction, gagawin mong mixed numbers, gagawin Totoo. Che, grabe yung mga bata ngayon. Diba? Hindi katulad natin noon eh. Hindi naman parang, pressure. Okay lang kahit di mo masagutan. Okay lang kahit di mo anuhin. Hindi masyadong pinipressure yung bata. Pressure lang pag may recitation ko, ikaw tatawagin, yung mga bunutan, doon ka lang Titingin ka lang sa katabi mo, kamo, mga bulong-bulungan yun na yan. Ayun. Basahin mo, Rialyn, basahin mo yung text ko sa iyo. Basahin mo. Ayun. Na sa Doronila, Sharon. Hindi namin alam paano pumasok. Teka. Sa Doronila Clan? Oo, yung doon sa Dumangas.
Kailangan Eh, kasi eh. may password. Sabihin mo nga kay Maricel na i-connect. Ayun, may password siya, 1289. Kailangan nyo i-type yung password. 1, 2, 3, 4, 5, May 6, 7, 8. address niya ang kailangan. Ano ka pa ng email. Kailangan daw ilagin yung Gmail. O, teka lang. Sabihin, i-forward ko kay... ibigay mo kay Maricel yung iPad mo para ma-connect. Kasi kailangan mag-login. Saglit lang. Hi, Jonah! Magandang gabi. Siguro mag-start na tayo. Ayan. Sorry. Practice na ako. Practice ka lang. Sige lang. Hi, Jonah. Gandang gabi. Kamusta? Aba, ang poging anak ni mahiyain. Eh, na pala yung anak mo, Eileen. Hello! Ang titim niya sobra. Puro labas ng labas, oh. Okay lang, lalaki naman daw yan. siya. Okay lang yan, lalaki. Lalaki yan. Jaden nga, moreno din. Ayan. Abang nagpa-practice si Joshua, Eileen, isama mo yan siya bukas sa mga bata. Para may bago silang classmate. eh, maraming bata dyan sa inyo, Elaine, no? Maraming mga batang babae ako nakikita. Ay, dami 8. Ayun, medyo sakritisyo lang, maaga kayo magigising, 8:30. Ayan. Ano, Josh, pwede ka ba o nagpa-practice pa eh? Sige. Ha? Bahala na. Ayan. At mamaya mag-share din si Joshua ng kanyang blessing at ang kanyang recovery. Ayun, tunay nga na napakabuti ni Lord. Another Saturday na binigay niya sa atin para magsama-sama ngayong araw na to para siya ating purihin, pasalamatan sa buong linggong pag-iingat at paggabay sa bawat isa sa atin. Tunay na napakabuti ni Lord dahil binigay niya sa atin yung desire and commitment para sa gawain. And bago tayo mag-umpisa ngayong araw na ito, hiniling ko po ang bawat isa sa kung nasan man kayo ay tayo po ay taimtim na manalangin, ihanda ang ating mga sarili sa oras na ito. We thank you, Lord, sa evening, sa pagkakataon na magkasama-sama po ang bawat isa sa amin, na ang mga kabataan ito, Lord, ay nandito to serve you, Lord. And we thank you dahil napakabuti mo sa buhay ng bawat isa. Sa oras na ito, Lord, malapit po kami sa inyo. Patawarin mo po kami sa aming mga pagkukulang. As we come before your presence, Lord, kayo po ang mag-guide sa amin ngayong oras na ito. Tunay na kabuti mo sa buhay ng bawat isa. And we give thanks. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Ayan. Sa oras na ito, hiling ko po si Joshua para sa ating praise and worship.
nothing else to take your place. To be the one you are. Bring me back to you. Let me go. I lay it all down. You say that you're my desire. Oh, I never do. There's nothing else to do. Feel the find a way to bring me back to you. You're all I want. You're all I ever need. You're all I want. You're all I ever need. You're all I want. Nothing of you. And then you see all I should do. I'm just some music is all I strip away. I'm just longing just to bring something that is more. Oh, bless your heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you. I'm sorry, Lord, for the things I made it, and it's all about you. It's all about you.
just to breathe. Something that is good, that will bless your heart. I'll bring you more than a song, for a song in a song. It's not what you have required. You search much deeper within. Everything inside you, you're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you. I'm so in love for the things I made it. And it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship. And it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm so in love for the things I made it. And it's all about you. It's all about you, Jesus. Your goodness first, run to this purpose and prove. Do it and prove. All I have is you. I'll bring you more than a song. A song in itself is not what you have required. You search much deeper within. To the way inside, you're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm so in love for the things I made it, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm so in love for the things I made it, and it's all about you. It's all about you, Jesus.
Ay, manalangin. Maraming salamat po sa gabi nito. Sama-sama. Pagayain ninyo. Lord, at nilapit po namin ang bawat isa sa amin, Lord. Nahipuin niyo ang mga puso namin ito. Naisindihan namin ang mabuti. At mga Afrika na ipapakatid ng pagkakamit ko at buhay ni Pastor June, Lord. Ngayon din po at nilapit po sa po ng mga ating mga tanong ng gabi, Lord. Hipuin niyo sa mga labi, ang mga puso sa puso ninyo sa bawat mga puso ng bawat isa, Lord. Yun din po ang mga kapatiran na hindi nakasama ngayong gabi, Lord. Paalalahanin niyo po ang bawat isa sa kanila na dapat ay unahin ang inyong gawain sa bawat araw na inyong gawa, Lord. At maraming salamat po sa panibagong araw na binigyan niyo sa amin, Lord. Naway ang gawain niyo ito ay mamuna sa bawat isa sa amin sa araw-araw, Lord. At magamit namin ang mga mensahe na ipapatik sa Pagod sa bawat araw na namin sa mga gagawin namin sa bawat araw-araw. Kung ito ang pinakamataas at panalangin at salamat sa inyo. Sa pangalan ng Jesus, Amen. Amen. Salamat Joshua sa ating mga awitin. Acknowledge din po natin si Dana. Nasa work siya pero she's so committed. Amen. Thank you Dana for joining. Si Christian din, maaga siyang nakauwi kaya kasama natin si Christian na yung gabing to. Ganun din si Jody. Hi Christian, na-miss ka namin. Kamusta ka? Okay lang naman po. Hindi na Ayun. nakapagod. Ayan. Kalakasan para sa'yo, tsaka safety. Hi, Kana. Na rin pala si Jonah, kasama natin. Sa oras na to, tayo po ay magkakaroon ng content activity. Maliban pa dito ay meron din pa games mamaya si Pastor. Hilingin din natin si Cheche para sa ating games. Che. Hello guys, good evening. Pa-open naman po ng mga cam para po makita ko sino po yung magjo-join. Kasi po, hindi po siya by group, by ano po siya. Sariling sikap po ang ating laro ngayon. So, mga sarili lang natin yung mga ano natin, support natin. Jonah, please. Kiana, nandiyan ka na eh. Huwag ka nang magtakip dyan.
Nakikita naman po ba lahat kapag sa chat ko ilalagay yung question? Makikita nyo po ba? Pag sa chat, makikita ba lahat? Try kong mag-chat. Ate, Tiche, Ah, hindi ako ba't di ka sasali nag-come? ha. Masakit sikmura ko eh. Na-attack ako ng Okay. gastritis ko. Okay, get well. Pahinga ka lang muna. Dea, sino dyan sa ano nyo, sino yung nasa, ano nyo, kayong dalawa ni Philip ba yan? Wala po si kuya. Ako lang po. Okay. Pero sasali ka sa games, ano lang naman, mag-chat lang naman. I-chat lang Ah, yung sige, ate. sagot. Opo, sige Okay. po. Ready na po ba kayo, guys? About lang din naman to sa, about Bible trivia lang naman po siya. Kaya kung medyo na ano po natin yung Bible natin. Okay, ito ang first question. Kung sino po yung unang dalawang makakapag-send po ng tamang sagot, siya po yung magkakaroon ng score. Ilang minutes ba yung games natin? Ilang minutes ang dapat i-consume? Mga 5. Ano tayong time? Sabihin na natin 15 minutes to 20. Pwede din naman. Basta bago yung time na yun, kung sino yung pinakamababang score, kunwari, tatlo yung nasa mababang score, tatlo yung mag consequence. Basta for every question, kung sino yung first two na makakasagot ng tamang sagot, siya po yung doon lang po yung score. Yung the rest, wala na po. Kaya first two lang po. Pabilisan lang po ng pag-type. Okay po ba? Ito na po yung first question. Isasend ko na po. In 5 seconds lang po. In 5, 4, 3, 2, 1. Ang tamang sagot ay letter D. Tama po sino ang unang nakatama? Si Elaine at si Jody. Elaine at Jody. Sila ang unang nakascore. The rest, sorry na lang. Nahuli na kayo. Next. Puro easy lang muna tayo. Easy. Gotchot. Ay. Ito na po. Ready na po ba ulit? Tining! Time's up! Ang tamang sagot ay letter B. Makikita po natin yan sa Jonah chapter 1 verse 17. So ang panalo po ay si Joshua and the second time around, Jody. Very, very good. Score it, Miss Lady. Okay. Kiana, dito sasali si Kiana. Why Kiana? Para lang tayong online class, Diyos. Next, wait lang. Ito, madali lang to. Kaya siguro alam na alam nyo to. Okay. Time's up.
Ang tamang sagot ay letter A, si Daniel. So, ang tamang sagot naman ay si Joshua at si Jody na naman. Sino pa yung mga wala pang score? Wala pang score sila, sila Tiria, si Mean, sino pa? Lamean. Hmm? Okay. Ito na. Hmm. Matatagpuan yan sa Matthew 8, chapter 14 to 15. Sino kaya yon? Ang tamang sagot ay mother-in-law ni Peter. Galing naman ni Joshua. Si Joshua na nauna at si Dea. Very good, Dea. Sayang, May, lagi kang pangatlo. Lagi kang nahuhuli. Malas kasi yata yung kasama mo panay singhot-singhot ng ito. Okay. May nakasagot na ng dalawa, so wala na po yung the rest. Ay, meron pa. Sige, meron. Iba-iba naman yung sagot nila. Ang tamang sagot, who is the author of Book of Galatians? Ang tamang sagot ay letter, matatagpuan siya sa Galatians 1:1. Ang tamang sagot ay letter C. Letter C. Joshua na naman. And Dea. Oh. Ang bilis ata ni Joshua. Parang kabisado na yata niya yung Bible. Ito na naman tayo. Hanap tayo ng medyo ito. Ewan ko kung may magkakapareha pa dito. Ito po yung hint niya. Makikita po siya sa 1 King chapter 18 verse 19. Ang tamang sagot. 1 King chapter 18 verse 19. Where did Elijah challenge the 450 prophets of Baal and 400 prophets of Asherah? Saan kaya siya? Sure na po ba kayo sa inyong sagot? Mali po yung sagot nyo. May chance pa po. Mali po yung letter C. So, A, B, at D na lang ang pwedeng isagot. May chances pa po yung iba. Kung gusto nyo mag-open para makita nyo anong tamang sagot, sa 1 King po siya may kita. 1 King chapter 18, verse 19. Okay, time's up na po. Parang may nakasagot na po. At sa wakas, may nakasagot na po. Oh, for the first time, si Dana. Ang tamang sagot ay letter A, Mount Carmel. Very good, Dana. And naman, Joshua. Tama yung mga hula ko ngayon. Galing mo naman, Josh. Pwede na ako mag-exam. Hula-hula. Wow, ah. Ano naman? Yan. Ang makikita naman po siya sa Nehemiah chapter 2 verse 17. Yun po yung reference niya. Nehemiah chapter 2 verse 17. Ano kaya ang tamang sagot?
who returned to Jerusalem to lead the people in the rebuilding of the city walls. Zerubbabel, Haggai, Nehemiah, Ezra. Maraming nag-letter C, may nag-D, may nag-letter B. Sige po, may chances pa po kayo. May chances pa. Pero, may tumama na po at ang tamang sagot ay letter C. Nehemiah. So, Jody and Elaine ang may score. Sino na yung naglilid ng ano? Si Joshua with 5 points and Jody with 4 points. The rest, 2 points lang yung si Dea and si Elaine. Yung iba, wala. 0. May 1 si Dana. The rest, 0. Habol pa guys. Parang maraming magko-consequent ay maraming magbe-verse ata ngayon or kung gusto niyo kung kabisado niyo yung buong Bible. Dito tayo sa how many. Oo, yun nga. Yan. So makikita po siya sa Leviticus chapter 19 verse 25. Ang sagot niya. According to the book of Leviticus, in which year after the planting of the tree were the Israelites allowed to eat its fruit? First, third, fifth, or seventh? Time's up. Ang nakatamang sagot po ay letter C. So, si Elaine at si Dea ang tamang sagot. Si Joshua, medyo na mali ate si Joshua. Ito tayo sa may Old Testament naman tayo. Kaya ko ay na yung aking mouse. Hindi na siya nagdadrag. Ayun. So may kita po tong tanong ko sa Genesis 27 verses 1 to 29. Old Testament po yan. Genesis 27 verse 1 to 29. Hindi ko alam kung saan verses siya makikita. Nakalagay, ang reference niya is, how did Jacob steal Esau's blessing? By tricking his father with help of his mother, by tricking Esau with a pot of tasty stew, by tempting Esau with a pot of tasty stew, or by throwing Esau in a dry well when his father was on the deathbed. Ang answer po ay letter A. So, ang tamang sagot ay si Jody at si Elaine. Mali po yung letter B. And next. Which prophet did God instruct to marry a promise? Ano bang basa dito? Promise. Hindi ko alam kung paano basahin yan. Basta yan, woman. Hosea, Joel, Amos, Obadiah. May kita po siya sa Josue chapter 1 verse 2. Opo. Okay po. Tapos na po. So, ang tama pong sagot ay si
Letter A. Josue. So, ang tumamang sagot po ay si Jody at si Dana. Mali po yung mga naunang letter C. Letter A po. Jody and Dana. Next. Yan. May kita naman siya sa Ezra chapter 1 verse 1 to 2. Which king did God stir up to allow the Jews to return to Jerusalem to rebuild the temple? Bulo. Basta yun. A, B, C, or D? Ano ang tamang sagot? May chance pa po kayo magbago. Mali po yung A. Hindi nung bukod ni Sir. Ezra chapter 1 verse 1 to 2. Which king did God stir up to allow the Jews to return to rebuild the temple? Okay, ang tamang sagot po is letter B. Letter B po. Letter B. So, ang sumagot ay si Mean at si Dea. Na po yung unang nakasagot ng letter B. Ilang minutes na? Nakailang minutes na ba tayo? Ano naman po tayo sa New Testament naman po to at makikita sa Gawa chapter 16 verses 12 and 23. In what city were Paul and Silas imprisoned during the second missionary journey? Saan po sila kinulong? No? Sa Rome, sa Philippi, Ephesus, or sa Corinth? Kita po ito sa Gawa 16 verses 12 to 23. May chance pa po. Sino pa po yung walang sagot? Okay, time's up na. Ang tamang sagot po ay letter B, Philippi. So, ang tama po ay si Jody at si Dea. Sayang si Ate Ria. Nahuli lang. Wala pa yatang score si Ate Ria. Wala pa nga Ate Ria. Nahuhuli lang. Ay talaga, ngayon ko lang nalaman tong sagot na to. Wait lang. Mamaya ko na lang yan. Hindi ko pa siya na ano. New Testament pa rin po ito nanggaling at makikita sa 1 Corinthians chapter 1 verse 11. Who told Paul that the Corinthians were quarreling? Someone from Timothy's household, someone from Phoebe's household, someone from Chloe, or from Lydia's household? 1 Corinthians chapter 1 verse 11. 5, 4, 3, 2, 1. So parang nagwatak-watak po sila. May sumagot ng letter. Ano to yung kay Joshua? Joshua, walang letter E, Joshua.
Joshua, ano bang sagot mo, Joshua? Sige, ano yung sinagot mo, Joshua? Wala kasing letter E, Joshua eh. Baka nagkamali ka lang ng type, Josh. Namalin type. D and D. Pero ikaw pa rin yung first. Kung tama yung sagot mo, may ano ka, may chance ka. So, ang tamang sagot ay letter C. So, ang una na si Jody at si Ate Ria for the gold. Ano palang sagot mo, Joshua? D. Letter E. D dapat. Oh, wala pa rin. So, medyo meron ba kayong idea about kay Mary Magdalene? Dahil about po sa kanya yung tanong. At makikita po ito sa Mark 16 verse 9. How many demons did Jesus cast out of Mary Magdalene? Wala. 1, 7, o 40. Ang dami naman ng 40. Ano po ang tamang sagot? So, ang tamang sagot po ay sayang ka, Elaine, nag-change ka pa. Letter C po yung tamang sagot. So, ang nagtamang sagot po is si Dea at si Mean. Nag-change pa kasi si Elaine. Sorry, Elaine. Si Dea at si Elaine. Ay, si Elaine. Si Dea at si Mean. Sorry. Ito naman po siya ay matatagpuan sa Acts chapter 8 verse 26 to 40. Acts, mga gawa. Which apostle shared the gospel with an Ethiopian official on the road to Gaza? Paul, Philip, Peter, Timothy. So kung mabilis kayo mag-open ng baka makita nyo po siya sa gawa chapter 8 verses 26 to 40. So, kung magaling kayong mag-open, makikita nyo po siya. So, ang tamang po sagot ay letter B. Letter B. Yay! So, ang unang nakasagot po ng letter B, sorry po yung mga ibang nakasagot po na nakahabol, pero first two lang po yung kukunin. So, si Jody po at si Ate Ria po yung nakakunin. Sorry po. Ano siya? Ito. Di ba po yung nawala po si Judah dun sa 12 apostle, meron po silang pinagpili ang dalawang bagong apostol na sino po yung papalit sa kanya. Makikita po sa Acts chapter 1 verse 26. Ayan. Sino po yung napili? Hindi po yung pinagpilian. Sino na po yung pinaka-napili po talaga nila na pumalit kay Judas? Kasi dalawa yung pinagpilian nila eh. Pero isa lang yung inano talaga nila na yun ang papalit. Ang tamang sagot ay letter... Sure na po ba?
Letter A, si Matias. Ay kita po siya sa Acts 1:26. So, ang tumama ulit ay si Jody. Galing naman ni Jody. At si Dea. Ilang score na si Dea? 7. Si Jody ay Hindi mo kasi ineki. Si Jody ay naka 10. Si Elaine ay naka 4. At si Joshua 5. Si Ate Rhea 2. The rest, wala. Si Dana 2. At si Mean 2. The rest, wala po talagang score. So, ito na po yung... Ayan nga. So, sino ang mag-memory verse? Bali, ang magme-memory verse po ay yung mga below 5 points po. Sino po yung mga below 5 points? So, yung mga ligtas po ay si Joshua, si Jody, at si Dea. Yun lang po yung hindi mag-memory verse. Kahit isang memory verse lang po, it's good. Pwede na po siya. So, sino po yung mag-start na magme-memory verse? Ako na lang po. Ako po, John 3:16 po. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not be perished but have eternal life. Wow. Okay po, sino po yung next? Isa lang po, yung mga medyo natatandaan nyo lang po na pinaka-favorite verses nyo sa Bible. Ikaw, Mean, ready ka na ba? Opo. Ibe, 1 Peter 5:7 po. Cast in all your anxieties on Him because He cares for you. Ako na. salamat. Ikaw na, te. Ako, Joshua 1:9, be strong and courageous. Do not be frightened and do not be dismayed, for the Lord your God is with you wherever you go. Joshua 1:9. Ayan. Okay. Ayan, Dana, ingat. Exit lang daw si Dana. Ingat dyan, Dana. Sino po yung next na mag-Bible verse? Si Dea kasi medyo mahina yung ano niya, so pang chat-chat. Ikaw, Joshua. Joshua, ready ka ba, Joshua? Hindi na pala. 5 ka nga pala, no? So, okay naman na. Meron naman na lahat. So, thank you po sa lahat ng nag-participate. And God bless po sa lahat. Back to you, ate. Thank you, Che. Salamat. Salamat sa ating napaka-informative game. Ayan. And tayo'y dadako para sa ating devotion ngayong oras na to. Hilingin po natin si Pastor June. Pastor June, meron yatang continuation si Pastor doon sa kanyang message nung nakaraang Saturday. Hello, Pastor.
Pastor. Hey, good evening. Good evening po, Pastor. Magandang gabi sa lahat. Hallelujah. Parang konti yata tayo ngayon. Maraming Yata wala. yung signal. Andiyan si Kiana tayo napuputol-putol lang nawawala-wala siya Mukhang maraming natatakot mag-memorize. No. Maraming natatakot mag-memorize. Huwag kayo matakot. Kasi may price tayo ito. Oh. Pag kayo nakamit ng pasulong at Ay, wow. Pastor, pabalik, ay bibigyan kayo ng price. No. Kailangan may pang-whisky si Pastor. Ang problema natin, hindi ko alam kung paano ko ipadala ito sa inyo. yun yung problema. Mas mahal pa yung ano eh. Parang ano lang. Itabi muna, Pastor, para pag sa pagkita-kita daw. Sige. Bahala na kung ano ang magiging ano. So, ang ating assignment ay alam nyo na, di ba? Pero balikan natin yung ating mga pinag-aralan. No? Ang Biblia ay nahati sa dalawang pangunahing pagkahati, no? Ang matandang tipan at ang bagong tipan. Ang ibig sabihin ng tipan ay kasunduan. No? Nakatala sa Biblia ang ugnayan at kasunduan ng Diyos sa kanyang bayan. At ipinapakita ng matandang tipan ang ugnayan ng Diyos at ng bayang Israel. Ang bagong tipan naman ay tungkol sa mga pangyayaring pumapalibot sa buhay ni Kristo at ang mga pinagsimulan ng mga naunang karanasan ng Iglesia. At makikita nating natutupad sa bagong tipan ang ipinangako sa matandang tipan. No? Ang mga propesiya, mga hula ay nagkaroon ng katuparan sa bagong tipan. So, ang aklat na ito ay binubuo ng 66 na aklat. 39 ay makikita natin sa lumang tipan at 27 sa bagong tipan. So, ang matandang tipan, no, ang Old Testament, ay hindi kaagad tinawag na matandang tipan. Hindi kaagad-agad. Ang mga pinagsasama-samang mga aklat na ito ay tinawag una yung Torah, yung batas. No? Ito ay ang mga sulat ni Moises, ang unang 5 aklat, at ang sulat ng mga propeta, ang Nebihim, una, Torah, sunod ay Nebihim at ang Ketubim. Yan yung matandang tipan. Ang tatlong pagkabahabaging ito ay binanggit ng ating Panginoon doon po sa Lucas 24, talatang 44. At pinahalaga nito bilang pagpapahayag ng Diyos sa mga naunang mga Hebreo. No? Ang unang tawag sa mga
hinirang ng Diyos ay Hebreo. Saka pa lang yung Israelita. No? Iyon ay mga Kristiyano na. So, ang pagkatawag ng Kristiyano ay hindi po si Kristo ang tumawag nito na Kristiyano, kundi ang mga kalaban ni Kristo. No? Sa Acts 11:26. Kaya ang mga talaan ng pambansang pamumuhay ng mga Hudyo ay makikita natin sa Lumang Tipan. So ang Bagong Tipan, ang kinikilala nating Bagong Tipan sa panahong ito ay magkahiwalay ng mga sulat o kaya mga kasaysayan na isinulat para sa iba't ibang mga iglesia at sa mga tao. Ang mga ito ay pinamahagi ng naunang pagtitipon ng mga Kristiyano at hindi nagtagal nakilala ang karamihan sa mga manunulat, yung mga writer. At sinunod ito sa kanilang mga pangalan. Yung mga aklat na kanilang mga sinulat ay sinunod sa kanilang mga pangalan. Si Mateo, si Marcos, si Lucas, lahat ng mga sulat ni Pablo, mula sa Roma, sa Corinto, at 13 yung sinulat ni Apostol Pablo ng mga aklat. Siya yung pinakamaraming naisulat ng mga aklat. So, hindi si Kristo ay walang sinulat na aklat. Tandaan natin, Si Jesus Christ ay walang naisulat na ni isa mang aklat. Wala siyang naisulat. Sa alinmang mga aklat ay hindi siya sumulat. Ngunit, bago bumalik sa kalangitan, ang ating Panginoong Jesucristo ay inutusan niya muna ang kanyang mga alagad upang magpatotoo sa buong sanlibutan. Yung to testify in the whole world. No? Sa bandang una na pagpapatotoo nila ay halos sa pamagitan ng mga personal na pagpapatotoo. Na kung paano tayo nagpapatotoo patungkol kay Kristo, ganun ang una nilang mga pamamaraan na nagpapatotoo din about Jesus Christ. Sapagat sila ay nakasaksi ng lahat ng mga sinabi at mga himala, mga ginawa ng ating Panginoong Hesus. Ngunit sa bandang huli, kinakailangan nilang isulat ang mga sinabi nila upang maingatan ang mga katotohanan tungkol sa buhay ng ating Panginoong Hesus. Hindi sila mananatiling buhay. Kaya kailangan ito isulat. Isulat kamay. Hanggang sa ito ay mailimbag. Ang mga pinagsama-sama na mga aklat. At alam nilang hindi maaring naroon sila palagi upang ipagsabi ang mga kawastuhan ng buhay at ang mga turo ng ating Panginoong Hesus. Alam natin kung paano nagkamatay ang mga alagad ni Kristo. Marami ang namatay dahil sa tabak. Ang iba ay binitay ng pinako sa krus ng pabaligtad. Ang iba naman, si Juan naman ay in-exile sa Patmos. Marami ang mga alagad ni Kristo ang namatay. Kaya kung hindi na isulat ito, hindi nila na isulat yung mga patotoo patungkol kay Kristo at sa kanyang mga gawa, ay sana wala tayong nababasa ngayon. Pero dahil ito ay naisulat, ang mga personal testimony ng mga alagad ay
tinatamasa ngayon natin, no, nakarating sa atin. Hindi lang basta ito nahulog mula sa langit, kundi ito'y dumaan sa napakahabang proseso hanggang sa ito ay mapunta sa ating mga kamay. So, napakahalaga na dapat nating bigyan ng malalim na pagpapahalaga ang sipi ng Biblia na ika nga ay nasa atin ngayon. Saan man galing yan, bigay man yan, o binili man natin, hindi yan basta-basta nahulog lamang sa ating mga kamay, kundi dumaan yan sa napakaselan at napakahabang proseso ang Biblia. So, ngayong gabi ay pag-aralan naman natin ang lahat ng mga uri sa bagong tipan. No? Last time, pinag-aralan natin ang mga uri sa matandang tipan. Ang una ay ang 5 aklat, no, ng kautusan o ng batas. Yan ay Pentateuch, no, itawagin. Mga sinulat ni Moises yan, ang unang aklat. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, at Deuteronomy. No? Genesis, Exodus, Levitico, Bilang, at Deuteronomeo. Kailangan alam natin ang Tagalog niyan at ang English. No? Pagka nasimulan mo sa Tagalog, Tagalog lahat yun. At ang pangalawang hilera ay ang 12 aklat. Yung history book. Ang mga aklat ng kasaysayan. Yan. Mula kay Josue, sa mga hukom, kay Ruth, ang unang at pangalawang Samuel, pangalawang Hari, una at pangalawang Kronika, Esdras, Nehemiah, at Esther. Yan yung mga history books. No? 12 yan. So, ang mga poetry books o ang mga tula ay 5 aklat din. Ang Job, mga awit, kawikaan, mga ngaral, at awit ni Solomon. Yan yung 5 poetry books o mga tula na aklat. Ganon din ang mga major prophets, no, mga major, mga mahahabang hula ng mga propeta. 5 aklat din yan. Ang Isaias, propeta Isaias, si Jeremias, mga panaghoy, si Ezekiel, at Daniel. Ngayon pupunta tayo sa mga minor prophets. No? 12 din yan. Si Oseas, si Joel, si Amos, Obadias, si Jonas, Mikas, Nahum, Habakuk, Sophonia, Ageo, Zacarias, at Malakias. Yan ang binubuo ng lumang tipan. No? 5 uri ng matandang tipan. So, badako tayo sa uri ng bagong tipan. Ang una ay ang mga ebanghelyo. No? Ang Mateo, Marcos, Lucas, at Juan. Yan yung ebanghelyo. 4 na aklat, no, ay binubuo ng mga ebanghelyo. Si Lucas, si Marcos, si Mateo, si Marcos, si Lucas, at Juan. Yan yung gospel book, no, ebanghelyo. Ang sumunod ay ang mga unang kasaysayan ng iglesia. 1 aklat lang yan. Yan yung aklat ng mga gawa. O the Book of Acts. Nag-iisa lang yan. No. Early church. Unang kasaysayan ng iglesia. Yan yung kung tawagin ay early church. Isa lang ha. Tandaan nyo, ang pangalawang hilera ay ang aklat ng mga gawa. So, mga liham ni Pablo. No. Ang sumunod niyan ay ang mga Pauline epistle o mga liham ni Apostol Pablo. 13 yan. Ang Roma, mga una at pangalawang Korinto, mga taga-Galacia, Efeso, Pilipos, Colosas,
Una at pangalawang Tesalonica, una at pangalawang Timoteo, Tito at Pilemon. 13 yan. Ha? So, dadako naman tayo sa mga pangkalahatang, mga general books o pangkalahatang liham. No. Ang Hebreo, Santiago, una at pangalawang Pedro, una at pangalawang at pangatlong Juan, at Judas, Jude sa English. So yun yung pang-apat na hilera, yung mga general books o pangkalahatang liham. Then, ang pinakahuli o panglimang hilera ay ang Apokalipsis. Na yung pahayag, isang aklat yan. So all in all, yan ay 27. No. Yan. Gospel book, history book, Pauline letters, and then yung general Pauline letters hanggang kay Pilemon lang ang Pauline letters. From Romans to Philemon. Yan yung 13 books na sinulat ni Apostol Pablo. Ang Hebreo, James, Peter, John, and Jude. Yan yung kung tawagin pangkalahatang liham o general letters. And then, ang Apokalipsis o yung pahayag. So, yung letters dito, no, ay 13 dyan ang sulat ni Apostol Pablo. At ang 8, no, ang 8 aklat na pangkalahatang liham ay magmumula sa Hebreo hanggang kay Jude. No. So, it's time na para tayo ay mag-memorize. Okay, sinong unang matapang na mag-memorize pasulong at paatras? Ito yung prize natin. Marami ito. Huwag kayong mag-alala. Magkakaroon kayo lahat nito. Itong prize natin. Pampaganda ng kutis. Whitening cream. Whitening cream. Yung gustong pumuti dyan, kung kayo'y maputi na, lalo kayong puputi. No, lalo kayong puputi. Lalo kayong magiging makinis. At kung loobin ng Panginoon na kayo'y magiging maputi na, no, pwede na tayong sumali sa anumang larangan ng patimpalak. Ibig sabihin, sa paligsahan ng pag-memorize ng mga aklat sa Bible. So, sino ang una? Who will be the first? Nag-try ba kayo? Nag-memorize ba kayo? Okay, si Jonah ang una. Sige. Jonah will be the first. Nahirapan po ako sa Bahala ka kung uunahin pabaligtad o uunahin mo yung pasulong. Tandaan natin, that is 39 letters. Kailang sasabihin nyo na yan ay Pentateuch, yan ay mga history books, yan ay poetry books, yan ay major prophets and minor prophets. Yan. Para maliwanag. Sige po. So, start. Makinig kayo, makinig. Para kayo ang
Pero bawal judgmental, ha? Bawal judgmental. Kayo ang magja-judge kung kompleto yung mga binanggit ni Jonah sa kaniyang pag-memorize ng mga aklat sa Lumang Tipan. So, you can begin. The floor for you, Jonah. Okay po. Pentateuch po. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. History books po ay Joshua, Judges, Ruth, 1st and 2nd Samuel, 1st and 2nd Kings, 1st and 2nd Chronicles, Ezra, Nehemiah, and Esther. And then Yeah. poetry books po ay Job, Psalms, and Proverbs, Ecclesiastes, and Song of Solomon. Major prophets po ay Isaiah, Jeremiah, Lamentation, Ezekiel, and Daniel. And minor prophets po ay Hosea, Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Micah, Nahum, Habakkuk, Zephaniah, Haggai, Zechariah, and Malachi. Okay. And pabalik po ay Malachi, Zechariah, Haggai, Zephaniah, Habakkuk, Nahum, Micah, Jonah, Obadiah, Amos, Joel, and Hosea. And sa major prophets naman po ay Daniel, Ezekiel, Lamentation, Jeremiah, and Isaiah. And then sa poetry books naman po ay Song of Solomon, and Ecclesiastes, Proverbs, Psalms, and Job. And then sa history books naman po ay Esther, Nehemiah, Ezra, and Yes. 2nd Chronicles, 1st Chronicles, 2nd Kings, 1st Kings, 2nd Samuel, 1st Samuel, and Ruth, Judges, and Joshua. And Pentateuch naman po ay Deuteronomy, Numbers, Leviticus, Exodus, and Genesis. Amen. Baka natin si Jonah. Good. Thank you po. Your prize. Tanggapin mo. No? Thank you po. Tanggapin online. Hallelujah. So, very good. No? Paabante at paatras. Kuhang-kuha. Tandaan natin, ha? Pag sinaulo mo, pinagsimulan mo ng English, ha? Walang halo English at saka Tagalog. Kailangan, kung Tagalog, Tagalog lahat. Kung English, English, ha? Yan ang ating kasunduan. Who will be the next? Kaya tayo ngayon ay kokonti. Alam ko, iba natakot. No? Sino sunod? Wala? Wala na? Hindi kompleto, Pastor eh. Hindi kumpleto ang hindi mabuo-buo. Si Jody daw, Pastor! Si Jody, Ha? Pastor. Handa si Jody. Your turn. Take your turn, Judy. Hindi po, Pastor. Hindi ko po kabisado kabalik. O sige, yung diretso muna. Next week na yung yung pabalik. Sige po. Pentateuch.
Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Historical, Joshua, Judges, Ruth, 1st and 2nd Samuel, 1st and 2nd Kings, 1st and 2nd Chronicles, Ezra, Nehemiah, Esther. Tapos, poetical, Job, Psalms, Proverbs, 1st and 2nd. Job, Psalms, Proverbs, Ecclesiastes, Song of Solomon, Jeremiah, Isaiah, Jeremiah, Lamentation. Hindi mo pa inano yung pamagat. Ay, sorry po. Major prophets, Isaiah, Jeremiah, Lamentations, Ezekiel, Daniel. Tapos, minor prophets, Hosea, Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Micah, Nahum, Habakkuk, Zephaniah, Haggai, Zechariah, Malachi. Okay. Praise the Lord. Palakpakan natin. Kailang may utang ka. Wala pang paatras. May utang kang paatras. Hindi ka pa makakatanggap ng price mo kasi kulang pa. No, may kulang pa yung paatras. Okay, sino pa yung magbo-volunteer? Anyone? Si Mayan daw, Pastor! Ha? Si Kiana daw po, si Kiana. Gusto niya na po mag-ano. Kiana. Diana, pinabasa lang ha? Walang basang ganon. Nako. Kumamira ka, Kiana. Kiana, kumamira ka. Be honest tayo. Sige. Close your Bible. At kung maaari, close your eyes. Para sigurado na talagang nag-memorize tayo. Okay. Madali yan. Basta hinilera-hilera nyo lang. No? Huwag diretso. Hilera-hilera. No? Yung 5 uri. No? Yung 5 uring aklat. Okay. Nasaan na yung iba? Nawala ng iba. Kanina nandyan. Sino mag-try? Wala nang magta-try? Ibig sabihin hindi kayo naka-prepare? So, hindi naka-prepare, lalong madadagdagan ang inyong assignment kasi pinag-aralan natin ngayon yung 27 books ng New Testament. Kaya yan, maidadagdag yan sa inyong sasauluhin. No? Kaya next time, buong-buo na yan. No? Buong-buo na. Nating sasauluhin ang 66 books. So, palakpakan natin ang dalawa nating kapatid na nag-try at lalo na si Jonah na nakumpleto niya yung kanyang assignment, no, na binigay sa kanya. So, wala na? Wala nang gusto mag-try? Talagang wala na? Bakit ba natin ginagawa ito? Tanong ko lang kayo. Bakit ba natin ginagawa itong mag-memorize ng lahat ng mga aklat ng banal na kasulatan? What's our purpose? Anong purpose natin? Ano ang layunin? Bakit kailangan nating sauluhin ang iba't ibang mga uri ng aklat sa bago at saka sa lumang tipan? What's our purpose? Naalala nyo na pinabuksan ko sa inyo ang 4 na aklat, no? 4 na aklat in different na uri na nahirapan kayo, no? Para magiging mabilis kayong magbukas, no? Na hindi kayo nakatingin sa table of contents ng Bible, no? Pagbukas mo, alam mo na yan ay aklat ng history books. No? Pagbukas mo ganon, isang buklatan lang, alam mo na ang kasunod niyan ay ang poetry books.
At ang kasunod niyan ay major prophets and the minor prophets. Kaya alam mo na ang laman nun. Mapapabilis kang maghanap ng Biblia. No? At pag lagi mong ginagawa yan, lagi mong ginagawa araw-araw yan, magugulat ka. No? Parang mani na lang yan sa'yo. Lalo na kung merong mga Bible drill na gagawin. No? So, thank you sa lahat ng nag-participate ngayong gabi. At dalangin ko sa Panginoon na itong 66 books na sinulat ng 40 authors and 1,500 years bago ito nabuo. No? At inattempt ni Satanas na ito ay wasakin pero hindi siya nagtagumpay. At gumamit siya ng mapakaraming tao hanggang sa ito ay tuluyang mailimbag at ngayon ay nasa ating mga kamay. Kaya tandaan natin, mahalin natin ito, no? Alagaan natin, at huwag nating hayaan na ito ay malagay sa isang tabi at inaagiw at punong-puno ng alikabok. No? Kailangan ang Biblia, tandaan natin ito, ang Biblia habang ito ay dumudumi, lumilinis naman ang puso natin. No? Bakit dumudumi? Kasi tinatandaan natin yung mga mahalagang mga salita ng ating Panginoon. No? May mga tanda tayo na ginagawa. Kaya parang dumudumi. No? Ang Biblia na laging binubuksan, binabasa, ay nagpapalinis ng buhay ng isang tao. So, hanggang dyan na muna tayo mga kapatid ko kay Kristo. No? Tandaan natin. Che, naibigay mo ba kay Dana yung Bible? Naka-duty po siya ngayon pero binigay ko na po kay Rowel kanina. Inabot ko na lang po kasi parang hindi po niya nadadaanan. Kaya kay Rowel na po. Binigay ko na po. Hallelujah. So, sino pa ba dyan sa inyo ang walang Bible? Meron pa bang walang mga Biblia dyan? Kailangan natin ang iba't ibang sipi ng Biblia. Ano? Napakaganda nung Bible na yun kasi English-Tagalog. No? Diglot yun eh. English-Tagalog. At nagkaroon ako ng copy noon. Ano? So very rare yun. Yung English-Tagalog. O, maghahabol si Kiana? O, bigyan natin. Okay na. Habol daw po siya. Okay, sige. Sino mauna? Si Mayan o si Kiana? Hindi po, si Kiana lang po. O, si Kiana daw ang mauna. Sabi niya daw po. Kiana, it's your turn. Go, Kia. Mag-ano ka? Mag-camera ka. I want your face. No, kasi bibigyan kita ng ng pampaganda, pampaputi. No, pampaputi. Para hindi ka makilala ng pag pumuti ka na. Yang pikit mata. Basta! Hindi ko kabisado yung pabalik. Oh, sige, diretso muna. Diretso lang muna. Pagbibigyan kita, diretso katulad ni Judilyn. Okay. Pentateuch, Genesis, Exodus, Leviticus, Bilang, Deuteronomio, historical books, Hosea, Ruth, for una't ikalawang Samuel, una't ikalawang Hari, una't ikalawang Kronika, Esther, Nehemiah, May nalaktawan ka. Ezra, Nehemiah. Pastor, nawawala. Naririnig niyo po ako? Yes. Ulitin mo nga yung history books. Ulitin mo.
Kasi kanina may nalaktawa ka, nabalikan mo na lang. Kindly, repeat mo yung history book. Historical books. Josue, Hukam, Ruth. First, una tikalawang Samuel, una tikalawang Hari, una tikalawang Kronika, Ezra, Nehemiah, Esther. Poetical books. Job, Awit, Kawikaan, Mga Ngaral, Awit ni Solomon. Minor prophets. Major muna. Major prophet. Isaiah, Jeremias, Panaghoy, Ezekiel, Daniel. Major prophets. Oh, Hosea. minor. Minor prophets, Hosea, Joel, Amos, Obadiah, Jonas, Mikas, Nahum, Habakkuk, Sophonias, Hageo, Zacarias, Malakaya. Okay. Good. Palakpakan natin. Si Kiana. Ang ano ko lang, comment ko lang, rambulan yung sayo, may Tagalog, may English. No? Next time, pag Tagalog, Tagalog lahat. Ha? Ang extra sa Tagalog ay Esdras. Ha? Esdras. Yan yung Tagalog niya. So, si Maya naman. Let's give a hand to... Hindi ko pa po kabisado. Sinasabi lang po ni Kiana. Ha? Ako na lang, patry. O, try. Sige, try. Padiretso lang. Hindi ko pa alam yung pabalik. Pentateuch, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. History book, Joshua, Judges, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 King, 2 King, 1 Chronicle, 2 Chronicle. Poetry book, Job, Psalms. Teka mo lang. Kulang. Ay, kulang. After Numbers and 2 Chronicles. First and Second Chronicles, Ezra, Nehemiah. And? Huh? May isa pa. Job, Queen. Ezra, Nehemiah, Queen. Esther. May tingin pa. May pasulyap ka pa. Okay. Next. Poetry book, Job, Psalms, Proverbs, Ecclesiastes, Songs of Solomon. Major prophet, Isaiah, Jeremiah, Lamentation, Ezekiel, Daniel. Minor prophet, Hosea, Joel, Amos, Obadiah, Nahum, Habakkuk. No. Yun, no, nagtataas ng kamay. Sino ba yan? Oh, Jonah, Mika. Jonah, Mika. And then Nahum, Habakkuk, Haggai. Nahum, Habakkuk, Zephaniah, Haggai, Zechariah, Malachi. Okay. Nakaraos. May mga kulang-kulang ng konti. May namimiss pero napapalik ka. Ha? So, hindi lang perfect pero nag-try. No? So, thank you sa mga nag-try. Sino sunod? Si Mayan. Ate Chino po! Ha? Okay. Sige, next week, pagbibigyan ko kayo. Kailang buong aklat na. Ha? Buong aklat na ang inyong from Old and New Testament. So, let's give a hand to the Lord sa lahat ng nag-try. And the Lord will bless you. No? At alam ko na
nagsusumikap kayo. At ito ay paraan natin para tayo ay lumago sa ating pananampalataya. No? Mag-grow tayo at hayaan natin ang Panginoon ay laging mangusap sa atin sa pamagitan ng kanyang mga salita. No? Ang Diyos ay nangungusap sa atin sa pamagitan ng kanyang mga salita at tayo naman ay nakikipag-usap sa Diyos sa pamagitan ng ano? Paano tayo nakikipag-usap sa Diyos? Sa pamagitan ng panalangin. No. So that's it for tonight. Hallelujah. Bless you. So, meron bang mga prayer concern bago tayo mag-close? Any prayer concern? So, let's praise the Lord. Pasasalamat lang dahil maganda ng progress ng kagalingan. Amen. So, ang Diyos ay talagang maaasahan. Ang Diyos ay buhay at Diyos na nagpapagaling ng lahat ng uri ng karamdaman. No? Last week ay hindi niya maibuka ang kanyang labi at lumuluha yung kanyang mata ni Joshua, pero ngayon balik na sa normal. And we thank the Lord for His goodness and for healing, no? For His healing touch. So let's pray sa ating pagwakas. Tayo ay manalangin. Aming Diyos at aming Ama, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa panibagong pagkakataon na kami po ay inyong tinipon. Salamat sa mga anak mo na nagsisikap na magsaulo, Diyos, ng mga aklat sa banal na kasulatan. Tulungan mo kami, Panginoon, na masaulo namin ito, pasulong at pabalik para maging madali sa amin, Panginoon, ang paghanap ng mga passage sa the Bible at patuloy namin gamitin ito na instrumento sa aming paglago. At tulungan mo rin kami, Panginoon, na maging matyaga kami sa aming mga prayer life, sa aming panalangin, na anuman ang aming sitwasyon, anuman ang aming kalagayan, may mga takot man na dumadapo sa aming kaisipan, ay nagpapasalamat kami na meron kaming Diyos na patuloy na nagko-comfort sa amin, Diyos na nagbibigay ng kalakasan at inspirasyon sa bawat isa sa amin. Tulungan mo kami na maging matyaga kami, O Diyos, sa aming buhay Kristiyano. At dalangin ko, Panginoon, na gamitin mo kami ng mga instrumento para maging alulod ng iyong masaganang pagpapala. Dalangin ko rin, Panginoon, patuloy ang aming proyekto, ang kumusta sa aming pong mga kasamahan, mga kaibigan, at higit sa lahat ng aming mga prayer partners na patuloy naming gamitin ang aming pong mga katuwang sa panalangin para lalo kaming tumibay at lumago at para mapaglabanan namin ang anumang mga burnout, ang mga bagay na makapahina po sa aming pananampalataya. Dalangin ko, Panginoon, ang buong grupo at ang mga kasamahan po namin na hindi po namin nakasama ngayong gabi. Hindi po namin alam kung ano ang mga kadahilanan. Abutin mo sila kung sila man ay nasa banig ng karamdaman. Ibangon mo po sila, O Diyos, sa kanilang mga higaan. At palakasin at bukas ay handa sa isang makabuluhang pananambahan. Dalangin ko ang bawat isa, ang iyong proteksyon at ang guidance mo, O Diyos. Ang paglayo mo sa anumang uri ng mga karamdaman, lalo na sa mga sintomas ng COVID-19. Dalangin ko, Panginoon, ang bawat isa
na patuloy mong hawakan at patuloy mong abutin ang mga pangangailangan ng bawat isa sa amin. Ito man ay physical, ito man ay financial, ito man ay emotional, at higit sa lahat ang aming spiritual na buhay. Pagpalain mo rin, Panginoon, ang bawat pamilya, ang mga bata, ilayo sa anumang uri ng mga karamdaman. Dalangin ko ang lahat ng ito na may magpupuri at pasasalamat. At tinataas ka namin, O Diyos, sa pinakamataas na kalagayan. Pinupuri ka namin at sinasamba ka namin. In Jesus' name we pray. Amen at amen. Glory. Amen, Pastor. Salamat po. Yan, patuloy nating i-acknowledge na wala lang kanina si Dana, naka-join siya, patuloy na, yung Bible ay na kay Cheche, no? Hindi niya lang daw makuha, sabi niya. Andun na sa kanila, te. Nabigay ko na kanina. Ayun. Si Dana, si Dana. Ayun din. Patuloy din na panalangin natin yung ating mga kasama sa church na nawa patuloy na pandayin tayo, sama-sama pa rin tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Kung tayo pinanghihinaan, pakitapik yung ating mga kapatid dyan na nandito tayo, magkakasama sa bawat isa. Bukas po may gawain tayo, ang ating Sunday service, 8:30 to 8:50 a.m. Children's Sunday School. Kung may mga kabataan po dyan sa inyong area, we encourage you na ipa-join nyo sila para kahit paano, kahit through Zoom, ma-share natin sila ng mga Bible stories. From 9 o'clock to 10 o'clock ang ating church Bible hour. And from 10 o'clock onwards ay ang ating proper Sunday worship service. Hiniling ko po ang lahat na lumapit saglit sa camera. Kukunan ko lamang po kayo. So, let's keep praying sa ating mga kasama, sa ating mga youth na hindi natin nakakasama ngayon na nawa next week makasama sila. Smile lang po tayo. And 1, 2, 3, smile. Yan. Amen. Blessed Sunday sa lahat. See you tomorrow. Bye-bye. Good night. Partners, see you. Bye po. Salamat po, Pastor. Che, salamat, Che. Thank you po, Pastor. Bye, Joshua. Okay. Bye, Jody. Bye. Bye, Jody. Kiana, Che. thank you. Bye-bye, Kianang nakakilay. Babu. Bye pa. Paano yung kaya walang kilay? Bye-bye. Tuloy-tuloy tayo dito, Jo. Doon tayo sa group natin. Nawala si Jonah. Sumasakit yung tiyan niya eh. Kaya pala namumutla. Nakamute ka, Josh. Message ko si Jonah, bumalik sa GC. Hindi, doon na ako.